So, ang tanong ko po siguro sa inyo ay, bakit nga ba, o bakit ako magpapasalamat? Siguro tanong natin yon. Rev, di ba alam yung mga pinagdaanan ko sa buhay, daming nangyari sa akin sa taong 2025. Bakit ako magpapasalamat? I'll give you three things na I think napaka-importante. Bakit ako magpapasalamat? Number one, bakit ako magpapasalamat? Kasi ito ay essential. Sabihin nga natin essential. Ano po ang mga essential ng buhay ng tao? Ano pa? Food, right? Ano pa? Shelter? Ha? Clothing? Ay, pa-English kayo, ha? Ano pa? Clothing and use. Nung first service, sabi niya, wifi eh. Hindi niya, cellphone daw eh. Hindi daw kakayaning mabuhay. Walang cellphone, walang wifi. Okay? Actually, ang alam ko, merong palabas sa MMFF na ganun, di ba? Yung nawalan ng wifi ba yun? Buong mundo. Nakalimutan ko na sino yung bida, no? So, ayan, okay? Pero alam niyo po ba na isa sa mga pinaka-essential dapat meron ang tao, okay, ay yung pagiging mapagpasalamat. Sabi mo nga sa katabi mo, mapagpasalamat. Sabi nga po sa Deuteronomy 8 verse 10 to 11, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees, no, that I am giving you this day. So, sa Tagalog, parang sinasabi niya, kapag nakakain kayo at nag-enjoy kayo sa kinakain ninyo, purihin nyo ang Diyos kasi siya naman ang nagbigay nito sa inyo. At verse 11, sabi niya, mag-ingat kayo baka makalimot kayo sa Diyos. Okay? Failing to observe His command, His laws, and His decrees that I am giving you this day. So, bakit essential ang pagpapasalamat? Sino po dito ang satisfied sa buong taon niya? Satisfied ka? Okay ako, Rev. Nakapunta ako sa ganito, nakabili ako ng ganito, nasagot yung prayer ko sa ganito. Okay ako. Sino po yung ganon? 2025. Okay, sige. Kung sakali, ikaw naman yung hindi nangyari at may mga bagay na pangit ang nangyari sa buhay mo, I believe we can still all agree that indeed 2025 is a great year for us. Okay, regardless kung may pangit, kung merong hindi nangyari, kasi sa isang matagumpay at pinagpalang taon, ang paalala ni Yahweh ay mag-ingat, baka makalimot. Pakita natin yon, mag-ingat, baka makalimot. No? Yan ang sinasabi ngayon ni Yahweh sa mga Israel. Kasi alam nyo ba, nang pinag-aaralan ko po, alam nyo po, isa sa pinakamalaking kasalanan ng bansang Israel ay hindi pagsamba ng Diyos-Diyosan. Ay sa pinakamalaking kasalanan nila ay hindi pag-alis sa Diyos, pero paglimot. Sabi mo nga sa tabi mo, paglimot. Alam niyo po ba na minsan ang paglimot ay parang simpleng bagay lang, pero sa Diyos pala malaking bagay yun, di ba? Yung nakakalimot tayo. Tama po ba? Okay? Ako, ang tawag dito, alam niyo ba, yun nga, that is why ang Deuteronomy chapter 8 po is all about the power of remembering God. So, sinulat ngayon ang Deuteronomy, okay, na sinasabi sa kanila na ingatang mabuti na hindi makalimot at gawing buhay ang magpasalamat, magbalik tanaw, at umalala. So sinasabi ng Diyos sa kanila, 'di ba? Dapat kayong magpasalamat kasi pag hindi ka nagpasalamat, hindi ka makakalimot ka na magbalik tanaw at umalala. Tama po ba? And maybe this Thanksgiving Sunday is just an ordinary Sunday to some, pero sa Lighthouse po, hindi po, no? Kasi ang Thanksgiving Sunday ay Sunday ito na napaka-importante sa atin kasi ito yung Sunday na ipagpapasalamat natin sa Diyos ang kanyang ginawa sa buong taon sa ating buhay. So again, why Thanksgiving is essential? Para hindi makalimot. Tama ba? Okay lang ba kayo? Di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba sabihin mo sa kanya, di ba wala akong utang sa'yo? Ayan. Ayan na, nakakalimot na siya. Tama ba? Yan ang problema natin. Kapag nakakalimot tayo, ay nagkakaroon ng problema. Di ba? So, sabi ng Panginoon Diyos, sana, huwag kang makalimot. No? Kasi malaking bagay. No? Ang paglimot. At ang paglimot ay nakakalimot tayo sa mga magagandang ginagawa ng Diyos sa atin. Pangalawa, bakit tayo dapat magpasalamat? Kasi ito ay beneficial. So, unang-una, ito ay essential, right? So, essential siya, kailangan. Pangalawa, beneficial siya. So, kapag nagpapasalamat ka pala, nabe-benefit ka nito. Okay? Anong benefit ang meron tayo kapag nagpapasalamat tayo? Deuteronomy 8:1, be careful to follow every command that I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors.
So ang Book of Deuteronomy po ay tinatawag nilang Book of Repetition. Kasi nung pumasok ang Book of Deuteronomy po, tapos na, wala na yung first generation. So gumawa ang Diyos ng himala nung panahon po ng Israel sa leadership po ni Moses. So ang ginawa nila, sila ay pinahirapan, sila ay ginawang alipin. So tinanggal sila ngayon sa Egypt, right? At nilagay sila sa Ehipto. Ehipto tama ba 'yan? Hindi, Tapos sinend sila sa Promised Land. Pero anong nangyari nung panahon na ito ay mareklamo ang mga Israelites. So nangyari, ubos na yung generation na yon at ang nangyari po ay bagong generation na. So sumusulat ang Panginoon ngayon sa bagong generation na nire-remind sila sa importansya ng pag-alala at pag-obey kay Yahweh. Huwag kayong makalimot kasi naging mabuti ako sa mga papa ninyo, sa mga lolo ninyo. So sumusulat siya sa Book of Deuteronomy. Ano ba ang benefit ng pasasalamat? Una-una, so that you will live. Sige, pakita natin. So that you will live. Yan masaya, di ba? Masayang mabuhay, tama ba? Alam ba ninyo na nakakahaba ng buhay ang pagiging mapagpasalamat, especially sa Diyos? Di ba? Ano ba yung mga pampahaba natin ngayon? Ang dami nating iniinom ng gamot, ang dami nating mga iniingatang pagkain, di ba? Pero alam nyo ba na malaking bagay na pangpahaba ng buhay ang pagiging mapagpasalamat? Kaya makikita mo sa Old Testament po, hindi humahaba ang buhay ng mga taong reklamador. Tama ba? Ano ba naman to? Ang init-init. Ano ba naman to? Ganyan-ganyan. Ano ba naman to? Ganyan. Dati po, akala ko, may mga nagsabi, di siguro pag nagkabahay na ako, masaya na ako, hindi na ako magre-reklamo. Pero ang taong reklamador talaga, kahit ilagay mo yan sa mas magandang buhay, magre-reklamo pa rin yan. Diba? Nung wala pang aircon, nagre-reklamo. Bakit? Kasi nga, mainit. Nung may aircon na, nagre-reklamo kasi mahal yung bayarin. Tama ba? Ano ba yan? Ipapalinis pa pala. Ang dami. Reklamador eh. So, ibig sabihin, hindi pala problema yung estado ng buhay natin. Ang problema, yung estado ng puso natin. Okay po ba yun? So, sinasabi ng Panginoon, alam nyo ba na nakakahaba ng buhay ang mapagpasalamat? Mostly nakita ko talaga nang hindi mapagpasalamat mukhang maiksi ang buhay. Okay ba yun? So nakakahaba ng buhay ang mapagpasalamat. Pangalawa, so that you will increase. Pangalawang bagay na nagagawa ng mapagpasalamat, na benefit nito ay mag-i-increase ka. Talagang nagulat siya, nag-increase siya. So aside sa buhay, isa pang benefits ng Thanksgiving ay ang pag-increase natin. Sino po dito magulang ka or kapatid or kung sino ka man, na, di ba, ang sarap ng feeling kapag may binigyan ka ng tao nagpapasalamat. Kahit hindi naman sobra yung binigay mo, pero thankful, sir, thank you, nakakaya naman po, thank you. Di ba, may binigay na regalo. Pero may binigyan ka, na talagang pinag-ipunan mo, tapos, ito lang. Ay, mga ganun ba kayo? Ako po ay mahilig akong magluto ngayon. Pamilya namin ay marurunong magluto. Yan, si Kuya Mike, isa sa pinakamagaling magluto yan. Hindi niya lang po alam. Di pa niya tinitikman, masarap na. Ganyan, si Kuya Mike. Pero pinakamagaling sa amin si Kuya Kenneth. At dati po, hindi ako nagluluto sa bahay. Kasi pag nagluluto ako, minsan nire-recook ni Kuya Kenneth. Ganun si Kuya Kenneth, very perfectionist talaga sa food. So, hindi ako masyado natuto. Nung nagkaroon po ako ng asawa, bumukod na po kami. Ayun na nga, natuto po ako magluto. Salamat na lang, may asawa akong very appreciative, di ba? Ay, sarap-sarap, ang sarap-sarap. Hindi ko nga alam kung masarap na ba talaga o hindi masarap. Kasi minsan, inasinan ko masyado, masarap pa rin. Tinabangan ko, masarap pa rin. Sabi ko, pero salamat sa Lord. Kasi ang sarap pakainin ng mga ganun yung thankful. Thank you, di ba? Pero yung taong hindi nagpapasalamat, talagang, di ba, parang hindi ka na makaka-receive sa akin. Tama ba? Pero ang Diyos po, kapag tayo'y mapagpasalamat sa buhay, Lord, thank you binigyan mo kami ng ganito. Di ba? Lord, salamat, sakyan ko kahit second hand. Pero yung iba nagre-reklamo Pero alam mo, pag mapagpasalamat ka, I believe mag-i-increase ka. Sa taong mapagpasalamat, God will make sure that you will increase. Increase saan, Reb? Saan ako mag-i-increase? Increase sa finances at wealth. Kaya yung mga taong mapagpasalamat, magugulat ka, dumadami ang pera Okay lang ba? Ibig sabihin ba, Reb, hindi ako mapagpasalamat? Kumukunti pera ko Hindi, ngayong December lang yan kasi ang dami mo kasing binibigyan Tama ba? Ang generous mo O kaya naman,
Mag-i-increase ka sa influence, mag-i-increase ka sa opportunities at favor in the coming years to come. At grabe, totoo yan. Nangyayari po yan sa tao mapagpasalamat. Okay? At higit sa lahat, so that you will enter and possess your promised land. Yan na, nangingiyak-ngiyak na siya. Tears of joy na. No? So that you will enter and possess your promised land. Alam niyo po, no, marami sa atin, di naman tayo taga-murmur, tama ba? Pero murmur tayo ng murmur. Diba? Yung, diba? Yung mga sinasabi behind, diba? Alam niyo po, dahil sa pagrereklamo at pagmumurmur ng mga Israelites, hindi sila nakapasok sa promised land. Halos lahat ng first generation. Ang matindi dito, kahit ang boss nila, which is si Moses, hindi nakapasok sa promised land. Kasi nagreklamo na rin eh. Alam mo, ang mahirap sa pagrereklamo minsan, pag nagrereklamo ka, nakaka-apekto ka rin eh. Diba? Diba, pangit-pangit na gano'n na yun, diba? Ay, diba? Ano na yun eh, diba? Ano na siya, no? So, nung pinag-aralan ko po ang pagpasok nila sa promised land, kasi pinangakuhan sila eh, na papasok sila sa isang lugar na talagang pinagpala, no? Pero di sila nakapasok. Bakit? Kasi nagreklamo. Okay? So, lumalabas na minake sure ni Yahweh na walang makakapasok sa pangakong bayan sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Kaya isang malaking benefit ng Thanksgiving ay pagpasok at pagpossess mo sa iyong promised land. Alam nyo ba na may mga promised land si Lord sa atin? Maybe some of you here, sabihin natin, yung trabaho mo ngayon, Reb, sa totoo lang, hindi naman talaga ako masaya sa trabaho ko. Hindi ito yung sa tingin ko promise work ni Lord sa akin. Pero grateful ka. Lord, hindi ko ito masyadong gustong trabaho pero thankful ako, Lord, kasi binigyan mo ako ng trabaho. Magugulat ka, ibibigay ni Lord sa iyo yung promise work. Iyak ka na lang, Lord, grabe ito yung pinagpipray ko. Hindi ako masyadong hirap, hindi ako masyadong ganito, pero binibless mo pa rin ako. Are you here? Pangakong bahay at lupa. Lord, thank you kahit ilang years na kami nagre-renta, pero salamat sa bahay na meron kami. Lord, salamat sa barong-barong ito, di ba? Hanggang sa magiging bagong-bago na. Tama ba? Kasi grateful ka eh. Kaya magugulat ka dahil grateful ka, di ba? Makakapasok ka na ngayon sa pangakong promise ni Lord sa buhay mo. So magpasalamat. Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat. Okay? So anong benefit ng pasasalamat? So that you will live, so that you will increase, so that you will enter and possess your promised land. Okay? At panghuli, bakit ako magpapasalamat? Kasi ito ay crucial. Okay? Ito ay crucial. Kanina, essential. Number 2 ay beneficial. At pangatlo ay crucial. Can you say with me? Crucial. Pag sinabing crucial, ano siya? Napaka-importante. Mahalagang mahalaga. Possibly, ito ang magdala sa iyo sa maganda at sa hindi maganda. So, why Thanksgiving is crucial? Dalawang bagay. Bigyan ko ang dahilan. Okay, unang-una, para hindi pumasok ang pride. Importante na nagpapasalamat tayo, may puso tayong mapagpasalamat para hindi makapasok ang pride. Okay? Sabi ng Deuteronomy 8:12-14, otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud. Sa Tagalog, sasabi niya, kasi ano yan una niyang binanggit yung unang part. Sabi niya, yan, Shopee na. Diba? Sobra na yan. May na ulit yan. No? So unang-una, sinasabi niya ngayon dito, diba, na magpasalamat kayo, huwag kayong makalimot. Tama ba? Pero, sabi niya, otherwise, kung hindi ka magpasalamat, kapag nakakain ka at enjoy na enjoy kasi kinakain mo, kapag nakabuild ka ng bahay, nakapag-settle down ka na, kapag nakapag-produce ka ng mga herds and flocks, na talaga lumaki at nagkaroon ka ng maraming silver at golds, di ba? At lahat na meron ka na multiply mo, sasabihin mo talaga na, galing-galing ko talaga, pinaghirapan ko to. Di ba? Kaya nga yung picture kanina, di ba? Nakaganon siya, di ba? Di ba? Glory to me. Yan na. Pumapasok ang pride. Alam mo, hindi ko naman po siniset aside. Okay? Sinaset aside yung sipag, yung grind, para makasurvive at para maabot yung meron ka ngayon. I give you credit. Okay? Palapakan naman natin yung bawat isa. Grabe. Sipag, puyat, hirap, dugo, ano pa ba? Antok, tulog. Diba? Ang dami. Puyat. But don't let that consume your heart and your mind. Okay yun, no? Pero wag nating ilagay, diba, na sobrang sa utak mo na, akong dahilan, ba't ako naging ganito?
Good job ka, yes. Pero I think, mas good job si Lord sa buhay mo this 2025. Kaya magpasalamat ka kay Lord. Good job ka naman eh. Sabi mo sa tabi mo, good job ka. Diba? Sa mga nanay natin, good job po. Diba? Sa mga tatay, good job. But siguro, mas magandang makita natin na mas good job si Lord sa buhay mo this year. Amen? So, crucial ang Thanksgiving dahil if not, pride will consume us. Kapag hindi daw tayo nagpapasalamat, ang nangyari, gumagapang ang pride sa puso natin. At alam nyo, sabi ng Proverbs, isa sa pinakamatalino at pinakamagaling na tao sa mundo ang nagsabi. Sabi niya, pride goes before destruction. Alam mo ba na bago bumabagsak ang tao, una itong yumayabang. Sabi niya, kaya maingat ka dapat, mag-ingat ka at gawing practice ang magpasalamat para hindi gumapang ang yabang sa puso. Kasi kapag yumayabang ang tao, nasisira ang buhay nito. Okay po ba yun? Tama ba? So lumalabas that giving thanks to God and people makes us humble. Nakaka-humble ang pagpapasalamat. Sometimes, for example, isa kang anak na alam mong lahat ng ginawa mo ay talagang sakripisyo mo. Tapos uwi ka ng bahay, bigla mo sabi ka sa nanay mo, Ma, thank you ha. Sa totoo lang, ang dami kong sacrifice for myself. Pero kung wala ka ma, hindi ko to maaabot. Humbling ka nun eh. At actually, it takes a humble heart to give thanks eh. Tama ba? Are you here? Kaya mamaya, ang ganda, ganito gagawin natin, di ba? Pag-uwi ng bahay, pasalamat kay mama, pasalamat kay papa, magpasalamat sa mga kapatid. Sa workplace, pasalamatan mo yung security guard, tama ba? Kung wala sa kanya, di ba? Walang security. O kaya nga security guard, tama ba? Kung wala sa yung mga workmates natin, I think ang hirap din ng trabaho natin. So thank them. Importante nagpapasalamat. Pero dahil sa Diyos, yun na nga, sarili mo ang sapat na dahilan, nabibigyan mo daw ang sarili mo ng sapat na dahilan na hindi ka nagtagumpay ng dahil sa iyo lang. Okay? Pero dahil sa Diyos at mga taong pinadala niya upang makasama mo sa tagumpay. Alam niyo po, sa pinakamagandang gawin sa taong 2025, magpasalamat sa mga taong nakasama mo at pinadala ni Lord para sa tagumpay ng buhay mo. Palapakan naman natin si Lord. Katabi mo ba siya? Sabi mo, thank you ha. Ayan. Kung siya yan, kung hindi, wala, basta lang, mag-thank you lang ako. Okay? At pangalawa, sabi, unang-una, para hindi daw pumasok ang pride o gumapang ang pride sa puso. Bakit crucial ang pagpapasalamat? Pangalawa, para hindi makalimot na si Lord ang nagbigay at may gawa ng lahat. Importante nagpapasalamat. O yun, sabi, nakalimot siya, di ba? O di ba, in-explain ko pa sa inyo. But may kailangang explanation ba? Para hindi makalimot na si Lord ang nagbigay at may gawa ng lahat. Deuteronomy 8:17-18, ganda nito. You may say to yourself, alam mo ba na talagang power at strength ko ng kamay ko, bakit ko nagawa to mga bagay na ito? Bakit ako may bahay? Bakit napundar ko to? Ba't nabili ko to? Bakit meron ako nito? Bakit nangyari to sa 2025? Verse 18, but remember, ano sabi? The Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. It is really God who makes us able to do it. Naging magaling kang nanay, yes. Dami mong sacrifices, pero si Lord ang nagbigay ng ability para maging isang mabuting nanay ka. Tama ba? Areb, grabe, naging isa ako sa pinakamagaling na workers sa trabaho namin. Awardan nga ako eh. Most valuable player. Uy, talaga ganun ba? O ano ba? Employee. Diba? MVE. O, may ganun ba? Okay? Magugulat ka. It is really God who gives us the ability. Alam mo sa totoo lang, lately, sobrang ano rin ako, sobrang pagod. Kasi pinagpahinga namin si Pastora Rina eh. Si Pastora Rina po ang katuwang namin sa pag-preach, tama po ba? Kaya nagsasawa po ba kayo sa akin? Every Sunday ako na lang lagi. Ang gwapo-gwapo na lang lagi nag-share. Meron ba bang iba dyan? Tama ba? O wala na kayong choice? Grabe po ang challenge din at ang hirap magpastor sa totoo lang for 2025. Ang dami tayong challenge na pinagdaanan. Unang-una yung banks ko, di ba? Kaya ginanto ko na po siya, no? Challenge yan, bumagsak na siya kasi ayaw niyang tumas eh. Bumagsak na siya. Okay, pangalawa po, ang daming challenge actually sa discipleship, sa church. Pero salamat sa Lord, masasabi ko na naging matagumpay kasi the Lord gave me the ability.
Salamat na lang may Diyos tayong kasama ako o kasama ko. Kaya naging isang, 'di ba, maayos at akong pastor ng simbahan. Pero hindi lang din sa akin. Kasi marami tayong mga nakasama, mga volunteers. Amen? Mamaya, pasasalamatan ko po kayo lahat. But the truth is, sabi dito, it is God who gave us the ability to produce wealth and become productive this year, 2025. So instead na sabihin mo kay Lord, grabe, ganyan-ganyan, pasalamat pasalamat kayo sa akin kasi kung di dahil sa akin, di nyo nakuha ito. Instead of doing that, why not tell to God na, Lord, thank you ha, kasi binigyan mo ako ng ability na maging isang mabuting anak, provider, at maging isang mabuting, 'di ba, kapatid, asawa sa aking pamilya. Amen? Mukhang mas better 'yon. Kasi it is really God, no, who makes us the ability. At wait lang, gusto ko malaman mo na, naalala mo ba this year muntik ka nang sumuko? Tama ba? Kung sa tingin mo dahil sa iyo kaya ka naging ganyan, kung sa tingin mo dahil sa iyo lang, i-remind din kita na dumating sa point ng taon na to na gusto mo nang sumuko. But I have a good news. Hindi ka sumuko. Bakit? May kasama ka eh. Sinamahan ka niya sa journey. So malaking part yung sacrifice, grind, at hard work mo. Pero at the end of the day, it is really God who gave us the ability. Amen? So, why is Thanksgiving essential? Para hindi makalimot. Sabi mo nga sa tabi mo, sana hindi ka makalimot. Hindi, totoo. Sabi mo, yung utang mo, nakakalimutan mo na, di ba? Okay. Pangalawa, why is Thanksgiving beneficial? So that you may live, increase, enter, and possess your promised land. And last but not the least, why is Thanksgiving crucial? Para hindi pumasok ang pride at hindi makalimot sa mga bagay at gawa ni Lord sa buhay natin. So ngayon, alam na natin, okay na po ba kayo? Talaga bang dapat tayo magpasalamat? Yes, kasi ito ay beneficial, ito ay crucial, at ito ay essential sa buhay natin. Ngayon, sige Reb, excited na ako, ready na ako. How can I express my thanksgiving to God? Paano ako ngayon, in what ways I can express my thanksgiving? No? So I'll give you 4 things. Unang-una, verbal expressions. Actually, kay God naman ito ginagawa, pero pwede natin gawin sa tao. Ano nang gagawin? Blessing God. Diba? Verbal, sabihin mo, through your words. Acknowledging God's goodness and sovereignty. Thanksgiving prayers, manalangin. Diba? Offering prayers of gratitude. Lord, thank you ha. Salamat po sa isang taon. Sinama mo ako, pamilya namin. Especially ako, Lord, sa trabaho. Maraming beses gusto ko nang huminto, tumigil, pero hindi mo ako iniwan. Laking bagay yan. Ano ba? Praising God, singing hymns and psalms. Pwede kang kumanta, mag-worship. Diba? Gumamit ng video okay, diba? Thank you, Lord. Diba? Okay lang ba kayo sa ganun? Diba? Nagsimula sa pasasalamat. Ganyan, no? Ano ba yun? Ay, iba pala yun. Patikim-tikim pala yun, di ba? Verbal expressions. Thank God, di ba? Actually, mamaya may kakantahin tayo, yung madalas natin nakikita sa story ng mga nanay natin. Kakantahin natin yun. No? Memories nila. At okay lang, i-post nyo ngayon sa story yun. Okay lang, papayag kami, di ba? Deserve naman ni Lord. Ano ba? Praising God, singing hymns and psalms. Pagkata, patugtog tayo ng worship, di ba? Let endless praise raise up. Sheesh. Di ba? Ano ba? Offerings. Actually, yearly po natin ginagawa ito sa church na every last Sunday of the year, meron tayong offerings na tinatanggap or binibigay sa Diyos. Ano meron sa offering? Tawag natin dyan ay Thanksgiving offering. Hindi naman tayo required to give, but if you felt in your heart na sinasabi Lord sa'yo, nak, gusto ko mag-offer ka sa akin. May sobra ka naman, okay lang. Lalo kung may mga makapal-kapal ka dyan na ano, yung 20, wala na palang 20, no? Grabe, tumaas na ngayon. Nagpapalit kami ng papel na malulutong. Wala nang 20. Alangan naman ibibigay mo yung 20 na tama ba? Yung barya kanda, di ba? 50 na ngayon, lumalaki na. Feeling ko magiging barya ang 50 next year, wag naman sana, diba? Yun ang nagliligtas sa atin bilang ninong at ninang, tama ba? So offerings, mamaya kakaroon po tayo ng Thanksgiving offering, a symbolic gratitude offerings before God. So ginagawa natin dito ay nagpapasalamat tayo kay Lord sa pagbibigay ng monetary or anything na pwede nating dala at bilang pasasalamat sa Panginoon Diyos. Okay po ba yun? Pangatlo ay public celebrations. Maganda rin, magkaroon tayo ng public celebrations. Okay? Feast, no? Pwede kang magpakain.
Di ba? Ba't ka nagpapakain? Wala, Rev. Gusto ko lang bawasan yung blessing ni Lord sa akin. Medyo marami eh. Okay yun. Tama? Pakain ka. Di ba? Anong meron? Wala namang birthday. Wala, hindi. Gusto ko lang magpasalamat kay Lord. Kasi ang buti-buti niya sa buhay ko sa pamilya namin. Pwede po yan. Sa iba, may ginagawa silang observe festivals like Passover, Tabernacles, Pentecost, or simply prepare food and give thanks to God before eating. Or public testimony. Pwede post ka online. Diba? Alam ko marami sa inyo naka-ready na yung ano nyo. And with that, ano yan? The 2025 year comes to an end. Tung, 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 tung. Ano nyo ba yan? Naka-ready na kayo. Ipopost nyo na bukas ba? Kailan nyo post yan? Maganda siguro, before posting that kind of post, diba? Maganda siguro, post muna tayo ng, nakatalikod ka, talaga, nakatalikod. Para si Lord yung bida, diba? Nakatalikod. Papasalamat, Lord. Salamat sa isang taon. Diba? Why not simply doing that, makakapagpasalamat tayo kay Lord. At malit na bagay, pero I think malaking, malit siya na bagay, pero nakikilitik natin ng Diyos. Diba? At malaking bagay yun sa Kanya. Okay, public testimony, sharing testimonies of God's goodness. So ano yung una-una? Verbal expressions. Number 2, offerings. Number 3, public celebrations. And number 4 ay personal expressions. Personal expressions naman, very personal to, sa'yo lang, kahit sa kwarto mo lang, bahay nyo. Anong gagawin mo? Maganda, gumawa ka ng gratitude journals. Hindi ko alam kung si Mami Tel ba yung gumagawa nito. Pero maganda to. Pag sinabing gratitude journals, ito yung gagawa ka lang bibili ka lang ng books or pwedeng coupon, gawa ka journal na nakalagay lang doon lahat ng mga binigay ni Lord sa'yo at mga bagay na sobrang thankful ka kay Lord na ginawa niya sa taong 2025. Alam mo, sabihin ko sa'yo, January pa lang, umiiyak ka na. Rereklamo ka ngayon, Lord, wala man lang kaming spaghetti sa bahay. Pero January pala, pinagaling ka ni Lord sa isang malubhang sakit. Imagine, maganda yan. Pwede natin lagay, January, February, March. Sulat mo lahat. Gulat ka, hindi ka pa, nakakalahati pa lang yung taon, umiiyak ka na. Kasi napakabuti ni Lord sa buhay natin. Pwede yan, gawa tayo ng gratitude journals. Next ay personal vows. Na para bang, Lord, making promise to God in response to blessing. For example, parang ganito. Lord, grabe, napakabuti mo sa akin this year. Lord, I'll make a promise. Next year, Lord, maglilingkod ako sa iyo ng higit pa sa paglilingkod ko this year. Pwede yun. Making a vow to God. Okay ba yun sa inyo? Lord, next year, gagalingan ko pa, Lord. Hindi na ako malilate sa church. Mga ganyan, no? Pwede yan. O kaya next year, Lord, magiging mas mabait pa akong nanay, tatay. Magiging mas mabait pa akong anak sa aking magulang. Pwede yan. Making a vow to God. And last but not the least, pinakamatindi, of course, ang worship. Prostrating or bowing before the Lord. Diba? Worshiping Him for what He has done or even what He has not done sa buhay natin. Amen? So, apat na bagay, verbal expressions, offerings, public celebrations, and personal expressions. So, recap tayo. Actually, patapos na po ako. Calling the music team here. So, bakit ako magpapasalamat? Unang-una, kasi ito ay essential. Number 2, ito ay beneficial. Number 3, ito ay crucial. How can I express my thanksgiving to God? Verbal expressions. Number 2, offerings. Number 3, public celebrations. And number 4, personal expressions. Tapos na po ako, conclude na lang ako. Alam nyo, looking back, we started the year with a promise from God. Di ko alam sino yung nakasama ko dito, Vision Sunday last year, 3rd week po yun ng January. We received the prophetic promise from God. Ano yun? Sige, next natin. Sabi diyan, grace upon grace, glory upon glory, resulting in God's best in all areas of life. Alam, nakita ko po, indeed, the basis of our success, wins, and earnings this year was all because of the work and grace of God. Bakit naging grace upon grace? Yung 2025, the number 5 po in Bible po, meaning ng 5 is grace. 5 times 5. 2025, right? At nung pinag-aaralan ko siya, pag inulit-ulit daw yon, grace, ibig sabihin nun, grace upon grace. Yung graceful na si Lord sa iyo, pero hindi pa rin siya nagsasawang bigyan ka ng grace sa buhay mo. Tawag doon, grace upon grace. At yun yung meron tayo sa taong ito. Ano yun po, masasabi natin na talagang lumakad tayo sa grasya ng Diyos. Nandun yung hard work, yes, sipag at syaga, pero ramdam mo talaga na hindi yun yung deserve mo, but God gave it anyway. Ano tawag natin doon? Grace. Ganda-gandang word, grace. Sabi mo nga sa tabi mo, grace.
Not only grace, pero napakaraming glory to God moments din. Literal, kita at ramdam mo ang presence ni Lord. Ang totoong glory pala ng buhay ay nasa presence ni Lord. Wala sa aesthetic, material at glamour beauty na offer ng mundong ito. At dahil sa grace and glory ni Lord, we experience God's best this year 2025. Amen? Amen? Pero may paalala ang Diyos. Deuteronomy 30 verse 19, sabi niya, "This day I call the heavens and the earth as witness against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live." Nakakatuwa ang Diyos, no? Kasi nagbigay siya ng multiple choice, pero binigay din niya ang sagot. Sabi niya, pwede ka naman mamili kung buhay o patay o kamatayan, pero piliin mo ang buhay. Sa buhay pong ito, haharap tayo everyday sa pagpipili. Ngayong magtatapos ang taon, anong pipiliin mo? Magrereklamo? O magpapasalamat? Manunumbat o pupuri at sasamba? Madidismaya? Tama ba yun? Ay, hindi pala. Madidismaya? O makukontento? Hindi, nakakadismaya di ba? Hindi nakukontento no? O kaya naman makukontento tayo. Alam mo, kung gusto mong magkaroon ng Happy New Year, pumili ng tama. Anong dapat natin gawin? Magpasalamat, magbalik tanaw, at alalahanin ang kabutihan, habag, pagmamahal at katapatan ng Diyos. I think that's the best thing that we can do now. Ilang days na lang? Ano ba ngayon? 28, 29, 30, 31. Wala na. 1 na. Ilang araw na lang? 3 days, tama ba? 3 days na lang po, matatapos na ang taon. I think the best thing to do now, magpasalamat. Ano ba? Balik tanaw. Balikan mo. At alalahanin kung gaano kabuti, kung gaano tapat, at kung gaano kahabag ang Diyos sa buhay natin this year. Nakita ko, Thanksgiving is not just about giving credit to whom it is due, but it is about appreciating every detail of your life. Kapag nagpapasalamat ka, na-appreciate mo every details of your life, at magugulat ka kasi every part and details of your life, andun lagi ang Diyos. Andun lagi ang fingerprints ng Diyos. Hindi siya nakikialam, pero mabuti siya sa buhay natin. Ganyan po kang kabutihan ng Diyos, ganyang kamahalin ng Diyos, ganyang kaisipin bawat parte, araw-araw, minuminuto ng buhay mo. Kaya naman po sa oras pong ito, sabay-sabay tayong tatayo at sasabihin natin, pinakamalakas, buong puso, salamat Lord, all year long. Pinakamalakas sa palakpak sa Panginoon. Okay, ngayon po, bibigyan ko kayo ng 60 seconds, 1 minuto, okay, para magpasalamat lang kay Lord. Can we just be grateful this moment? Regardless ng pangit na nangyari. Hindi ko alam, pwedeng kanina, pwedeng ngayon, o pwedeng kahapon, o ng taon na ito. But today, I want you to be grateful to God. So 60 seconds, 1 minuto, magpasalamat tayo kay Lord. Sige po, let's give thanks to Him.